Tosunra Bus 801 na model. Ganda ng laro talaga ng Tosunra nito. Yo, so mga D-Wires, so meron tayong ite-testing na product ng Tosunra. So bago lang akong gagamit ito. Ito yung 8 inches sa subwoofer na ito yung model niya, Bus 801. So ito yung itsura niya. Binili natin to syempre kay Shopee. So suking-suki tayo ni Shopee dahil Shopee ambassador tayo. So yung price niya as of today, 669. Pero dati nung hindi pa ako nakagamit ito, nung active na tayo sa pag-vlog ng mga speakers, parang 500 something lang yung presyo nito or wala pang 500. Hindi ko lang maalala. So ito na nga, yung product link pala nito ilalagay ko lang dyan sa comment section tsaka sa description box kung gusto niyo rin bumili. So ito, simulan na natin. So yung appearance siya, maganda naman. Oh. Kung nakapanood kayo sa dati kong vlog, yung JBL na fake, yung ano ba yon, Vietnam or Indonesian JBL yata yon. So parang singing hawig na hawig siya yung basket niya. Sa magnet lang medyo nagkatalo, kasi yung magnet nung JBL dati na binilag ko rin, 6 inches yata or 5.5 yung diameter ng magnet nun. Kaya rin sa kapal, same lang naman na 3 port. Pero yung kanyang voice coil, same lang sila. Ito, tingin ko 35.5 mm to eh. Kasi kung magbabasihan, halos same lang. Tsaka yung kung pagpipiliin ako dun sa Tosunra or dun sa page JBL, dito ako sa Tosunra. Kahit hindi ko pa testing, masasabi kong mas quality kasi yung cone niya. Ayan, tigas. Tsaka yung rubber surround niya, maganda rin, hindi yung basta siya yung napupunit. Ayan, mas makapal-kapal yung cone nito compare dun sa fake JBL. Tsaka mas class tingnan compare dun sa JBL, lalo na yung logo. Kung makikita yung logo niya sa gitna, chip na chip ang dating eh, kasi parang in-spray paint lang yung pinakang logo niya. At least ito, maporma din yung sticker label niya sa likod. Pwede na. Pero talagang kamukha niya talaga. Ayan, pati yung nagkatalong nga lang pala sila sa rubber edge. Tsaka dito sa, ayan, itong dust cap. Ayan, malaking dust cap yan na pabaligtad lang nilagay eh. Mas gusto ko yan compare dun sa pabaligtad na so yung size ng magnet niya, kung din sa JBL is 5 something, 5.5. ito 4 and a half. Ayan, and 3/4. Ito yung specs nya 4 ohms impedance. Syempre yung 800 watts na yan, PMPO yan. Pero more or less mga nasa 150 to 200 watts. Tapos nakita ko yung voice coil nito, talagang makapal eh. Tsaka medyo maganda yung pagkaka-rewind niya, parang double yata. Basta makapal. Hindi compare dun sa JBL na fake. Parang manipis yung pagkagamit niya, na may lang yung diameter nung pagka-winding niya. Ito, malaki yung ginamit na magnetic wire, kaya medyo mahaba yung kanyang kuan. Basta, kahit hindi ko pa testing, masasabi ko mas okay ito. So, i-load na natin para magkaalaman na. So, mga wires, na-load na natin ating subwoofer Tosunra dito sa ating TP-3255 Class D mini amplifier. Ito yung ginamit natin sa ating party box tower, yung puti dati na binalag ko. So, pinuload ko lang para testing natin to. So, i-supply natin 12 volts battery na lead acid. In-invert na lang natin para maging 40 volts. In-adjust ko to sa 40 volts. So, hindi pa natin ma-maximize din yung power nito dahil yung ating inverter. Bakit kasi ganito yung inverter eh? Maganda kung gagamitin nyo to sa 12 volts. Halimbawa, yung gamitin yung inverter, yung pang-inverter talaga ng pang-car amplifier. Mas legit yung power nun. Mas constant yung power ng compare dito. Kasi yan, kahit meron siyang
15 amperes na output or yung mas malaki pa dyan, yung 20 amperes, may 30 amperes din. Minsan nagloloko na minsan bumababa yung voltage niya kahit na nakatodo ka ng PIAT dun sa tension meter, dun sa current, tsaka dun sa volts. Basta ang dami ko nang natry na ganito na iba't ibang pinagsaset up ko dati. Hindi constant yung power niya, hindi pagkagamitin sa amplifier, parang hindi siya ganong ka-consistent yung binibigay na power. So anyway, balik tayo dito sa ating subwoofer. Dahil wala na sigurong boses yan dahil naglagay tayo ng crossover, hindi na siguro tayo makaka-copyright. So now playing Bass I Love You. Lalim na rin ang kanyang insertion sa baba. So wala tayong boses eh. Medyo pumapalo na yata sa base pole yung ating cone, yung ating voice coil. Naka ano tayo malalim kasi yung excursion na itong piniplay din natin, pero okay, suwabe oh. Malambot yung ano, subwoofer, ayos. Susubukan natin sa ibang music. Ganda ng laro talaga ng puso na rin. Ayos na, para sa cheap price panalo na. Sayang wala lang tayong naka-reading box na pwedeng paglagyan mas matestahan na natin ng ayos. Pero kung pagpamasdan nyo na lang yung galaw talaga ng code ng voice coil sa ilalim, talagang okay na okay na. So ito pala yung tunog naman niya kapag walang crossover. Ayan, nakahang yung crossover ko. So nakadirect lang. Ito kasi ginagamit ko lang pang connect ko sa cellphone. Ayan. Pero wala yan, naka-disregard yung amplifier na yan. Wala kasi tayong pang direct sa ano RCA to 3-port jack. 3.5 jack. So yan, play na natin Techno Remix. Sana wag tayong makopyright. So ayun, dahil wala tayong pre-amplifier dito, medyo mahina ang output, pero kaya talaga mahina rin talaga yung boses niya dahil naka-over up yung buong cone. Yan, compare kapag pang boses o instrumental, yung i-cover lang ng dust cap yung pinakang ano yung center, yung voice coil. Ito yung halos buong cone tinakpan niya. Ayan medyo dito sa bandang gitna, medyo hollow. Dito siya banda yung pinakang hollow niya, tapos hanggang gitna. Kaya talagang mahina na talaga yung boses niya, pero nakaka-amaze, maganda yung output ng boses niya. Madidinigin naman sa hindi tulad dun sa ibang subwoofer na magaspang, matalas pala yung tunog. Ito hindi, okay din siguro kung yung dust cap nito yung maliit na bilog lang, okay din sa yung full range niya. So yun, balik ulit natin sa low bass ulit. And now playing Dark Horse. Ganda ng excursion. Hindi ko lang may todo kasi yung inverter sure ball bibigay kasi nabasagan na ako ng isang piece kanina. So habang tinest ko siya kanina bago ko i-video,
Nung tinodo ko, pumutok yung ayun yung fuse niya to. So hindi ko na siya may todo tuloy. Kaya makikita niyo yung excursion na sa cooper natin na. Diba? So maganda talaga tong Tosundra na to. Napakamura pa. So kung naghahanap kayo ng budget friendly na setup ng subwoofer para sa inyong sasakyan, sa bahay, sa Bluetooth speaker, highly recommended tong ano nito, Tosundra nito. Kaysa bumili kayo sa mga fake product na JBL na ang mahal-mahal pero mas quality pa to. Yun ang ina-assure ko sa inyo, yung cone niya, yung coil niya talaga nakita ko sa Raon. Talagang malaki yung magnetic wire na ginamit eh. Ayan no. Ang ganda ng kwan yan. Ang ganda ng galaw. So yun mga ka-Daywires, salamat sa pagtutok. At sa mga bagong viewers, please subscribe. And pakalik na rin yung bell button para maging updated kayo sa mga binablog. Kasi ito, gagawin natin to Bluetooth speaker na band pass siguro, na port order. Basta malalaman nyo na lang, surprise na lang kasi mahirap agad sabihin agad tapos hindi naman pala matutuloy. Abangan nyo na lang mga Daywires. So, salamat sa patuloy yung pagtutok.